Sa loob ng 18 taon, walang binanggit ang Biblia tungkol kay Jesus. Nagpakita siya sa templo noong 12 taon ang edad niya. Namangha ang bawat iskolar sa silid at pagkatapos ay nawala sa talaan hanggang sa maging 30 taon na siya. Walang himala, walang mga turo, walang mga kwento, katahimikan lang. Kaya ano ang ginagawa niya, nasaan siya, at bakit pinili ng mga sumulat ng Ebanghelyo ang mga taong nagtala ng bawat talinghaga at bawat pagpapagaling na iwanang ganap na blangko ang napakalaking puwang na ito? Ang mga sagot ay nagbunga ng ilan sa mga pinakamabangis na teorya sa kasaysayan ng relihiyon. Mga lihim na paglalakbay sa India, mga monasteryo ng Budismo sa Himalayas, isang peking manuskrito na niloko ang buong mundo. Pero ang katotohanan tungkol sa 18 taong iyon ay maaaring mas kahanga-hanga pa kaysa anumang alamat. Para maunawaan kung ano ang malamang na ginagawa ni Jesus sa mga nawawalang taong iyon, kailangan nating magsimula sa kung saan siya nanirahan. Dahil ang Nazaret noong unang siglo ay hindi ang iniisip mo kapag naiisip mo ang isang bayan sa Biblia. Napakaliit nito. Tinatayang 200 hanggang 400 tao lang ang nakatira roon ayon sa mga arkeologo. Isang maliit na pamayanan ng mga magsasaka na nakatago sa mga burol ng mababang Galilea, malayo sa anumang malaking lungsod, malayo sa anumang sentro ng kapangyarihan. Ang Romanong mananalaysay na si Josefo ay malawak na sumulat tungkol sa rehiyon pero hindi man lang binanggit ang Nazaret. At nang marinig ng isa sa mga magiging alagad ni Jesus kung saan siya nanggaling, ang sagot niya ay halos, may mabuti bang manggagaling sa Nazaret? Iyan ang reputasyon nito, isang walang kwentang nayon na puno ng mga walang kapilyuhan. Ang mga bahay ay maliit, gawa mula sa lokal na batong apog na may mga patag na bubong na ginagamit ng mga pamilya bilang dagdag na espasyo sa mga mainit na buwan. Madilim ang mga silid, napakaliit ng mga bintana kung mayroon man. Naghahati-hati ng bakuran ang mga pamilya at ang buong nayon ay parang isang malawak na samahan ng magkakamag-anak kung saan kilala ng lahat ang lahat at walang matagal na nananatiling lihim. Pero narito ang hindi napapansin ng mga tao tungkol sa 18 taong iyon. Ang buhay sa Nazaret ay may sariling ritmo at ang ritmong iyon ang nagsasabi sa atin ng higit pa tungkol sa kung ano ang humubog kay Jesus kaysa anumang teorya ng kakaibang paglalakbay. Bawat linggo, tumitigil ang buong nayon para sa Sabat. Mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi, humihinto ang lahat ng trabaho. Nagtitipon ang mga pamilya, nagsasama-sama ang komunidad sa sinagoga para sa mga panalangin, pagbasa ng kasulatan at talakayan. Sinabi sa atin ng Ebanghelyo ni Lucas na ang pagdalo sa sinagoga ay kaugalian ni Jesus. Ibig sabihin, ito ay ginawa niya sa buong buhay niya. Hindi siya nagsimulang dumalo noong nagsimula ang kanyang ministeryo. Pumupunta na siya linggo-linggo mula pa nung naalala niya. At ang sinagoga ay hindi lang isang lugar ng pagsamba. Sa isang nayon tulad ng Nazaret, ito ang paaralan, sentro ng komunidad, hukuman at munisipyo na pinagsama-sama. Dito natutong magbasa ang mga batang lalaki. Dito inaayos ang mga alitan. Dito nagbabahagi ang mga naglalakbay na guro ng mga bagong ideya. At dito binabasa ng malakas ang Torah linggo-linggo sa isang siklo na sumasakop sa buong teksto sa loob ng isang taon. Narinig ni Jesus ang buong Torah na binasa ng malakas ng higit sa 12 beses bago siya naging 30 taon. Ang mga propeta, ang mga salmo, ang mga aklat ng karunungan. Linggo-linggo, taon-taon, ang mga salita ay sumisipsip sa kanya hanggang sa maging bahagi na ng kung paano siya mag-isip at magsalita. Pero ang sinagoga ay bahagi lang nito. 3 beses sa isang taon, inaasahang maglakbay ang mga pamilyang Hudyo patungong Jerusalem para sa mga pangunahing kapistahan,
Paskua sa Tagsibol, Shabuot pagkalipas ng 7 linggo at Sukot sa Taglagas. Sinabi ni Lucas na ang pamilya ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem taon-taon para sa Paskua. Ang paglalakbay ay halos 65 milya. Humigit kumulang 4 na araw na lakarin sa bawat daan. Naglalakbay ang mga pamilya sa malalaking grupo para sa kaligtasan, nagkakampo sa daan, kumakanta ng mga salmo habang naglalakad. Isipin kung ano ang kahulugan ng mga paglalakbay na iyon para sa isang binatang lumalaki sa isang napakaliit na nayon. Ang Jerusalem, ang tumitibok na puso ng mundong Hudyo. Naroon ang templo, ang sagradong sentro ng Hudaismo, isang napakalaking komplikado ng mga patyo at mga hanay ng haligi at mga altar ng sakripisyo na lalong nagpaliliit sa anumang nasa Nazaret. 10,000 manlalakbay ang bumabaha sa lungsod tuwing kapistahan. Nagtayo ng mga tindahan ang mga mangangalakal mula sa bawat sulok ng kilalang mundo. Nagpapatrolya ang mga sundalo ng Roma sa mga kalye. Sumisiklab ang mga debate sa relihiyon sa bawat sulok. Para sa isang bata mula sa nayon ng mga magsasaka, napakalaki ng epekto. At alam nating pumunta roon si Jesus ng paulit-ulit sa buong kabataan niya. Bawat pagbisita ay nagpalalim ng kanyang pag-unawa sa tensyon sa pagitan ng pananampalatayang Hudyo at pananakop ng Roma. Sa pagitan ng mga mayayamang pamilya ng mga pari na kumokontrol sa templo at mga karaniwang tao na nais lang sumamba sa Diyos ng mapayapa. Bago pa man lumitaw si Jesus sa edad na 30, lubos na niyang kilala ang Jerusalem. Kilala niya ang templo, ang ayos nito, ang politika nito, ang katiwalian nito. Wala sa mga ito ang bago sa kanya nang magsimula ang kanyang ministeryo. Pinagmamasdan niya ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon. Pero kalahati pa lang iyon ng kwento. Dahil sa loob ng linggo, sa pagitan ng mga sabat at mga paglalakbay, ibang bagay ang ginagawa ni Jesus. Bawat Ingles na Biblia na nabasa mo ay tinawag si Jesus na karpintero. Narinig mo iyan sa buong buhay mo. Pero ang orihinal na salitang Griego na ginamit sa mga ebanghelyo ay hindi talaga karpintero. Ito ay tekton. At ang tekton ay hindi nangangahulugang isang taong gumagawa ng muwebles. Ibig sabihin nito ay isang manggagawa, isang tagapagtayo, isang taong nagtatrabaho sa anumang materyales na magagamit. Sa Nazaret, kung saan kakaunti ang mga puno pero saganang-sagana ang batong apog, halos tiyak na ibig sabihin nito ay paggawa ng bato. Kinumpirma ito ng mga arkeolohistang naghukay sa Galilea. Ang mga bahay mula sa panahong iyon ay pangunahing gawa sa bato. Halos 80% ng mga materyales sa paggawa noong unang siglo sa Galilea ay batong pinagbabatayan. At ang kahoy ay ginagamit lang para sa mga biga ng bubong at mga pinto. Kaya kapag tinawag ng Biblia si Jesus na tekton, mas tamang isipin siyang pumuputol at humuhugis ng mga block ng batong apog, nagtatayo ng mga dingding, naglalatag ng mga pundasyon, maaaring nagtatayo ng mga pisaan ng olibo o mga silid na imbakan ng butil. Sa madaling salita, isang pangkalahatang tagapagtayo na kayang humawak ng anumang kailangan ng isang maliit na nayon ng mga magsasaka o hindi talaga ang mahinahong manggagawa ng kahoy na nakikita mo sa mga pintura. At dito nagiging talagang kawili-wili. 4 na milya lang mula sa Nazaret, halos 1 oras na lakarin pababa ng burol, naroon ang isa sa mga pinakamalaking lungsod sa buong Galilea. Ang Sepphoris. Ang Sepphoris ay lahat ng hindi ang Nazaret. Ito ang kabisera ng Galilea sa ilalim ni Herodes Antipas, anak ni Herodes na dakila. Tinawag ito ng Hudyong mananalaysay na si Josefo na palamuti ng buong Galilea. At halos sa panahon na lumalaki si Jesus, ang Sepphoris ay dumadaan sa isang napakalaking proyekto ng muling pagtatayo. Pagkatapos ng isang pag-aalsa ng mga Hudyo,
Noong 4 bago Kristo, dinurog ng mga Romano ang lungsod. Pagkatapos ay nagpasya si Herodes Antipas na itayong muli ito mula sa simula bilang kanyang maningning na kabisera. Pag-isipan ito, sandali, isang napakalaking proyekto ng konstruksyon, ang pinakamalaking pagtatayo sa buong rehiyon. Nangyayari sa isang oras na lakaran lang mula sa isang maliit na nayon na puno ng mga manggagawa ng bato at mga tagapagtayo. Maraming iskolar ang naniniwala na halos tiyak na nagtrabaho sina Jose at Jesus sa mga proyekto ng konstruksyon sa Sepphoris. Masyadong maraming trabahong nangyayari na masyadong malapit sa kanila para hindi sila magtrabaho roon. Ang lungsod ay may mga kalsadang may mga hanay ng haligi, mga pamilihan, isang teatro na estilo ng Roma na kayang umupo ng 4,000 tao, mga pampublikong gusali, mga paliguan ng ritual at mga bahay na may magagandang sahig na mosaiko. Ang ilan sa mga mosaiko na ito ay napakaganda kaya tinawag ng mga arkeologo ngayon ang isa sa mga ito na ang Mona Lisa ng Galilea. Kaya isipin ang isang binatang si Jesus, marahil 13 o 14 na taon, na naglalakad patungong Sepphoris kasama ang kanyang ama tuwing umaga. Nagtatrabaho kasama ng iba pang mga manggagawa mula sa mga nakapaligid na nayon. Pumuputol ng bato, nagbubuhat ng mga materyales, nakikipagnegosasyon sa mga tagapagtustos, nakikitungo sa mga opisyal ng Roma at mga Hudyong naimpluwensyahan ng kulturang Griego na nagsasalita ng Griego at namumuhay ng ibang-iba sa mga konserbatibong pamilya sa Nazaret. At narito ang isang detalyeng magbabago ng pagbasa mo sa mga ebanghelyo. Ang salitang ipokrito na palaging ginamit ni Jesus para punahin ang mga pinuno ng relihiyon, nagmula ito sa salitang Griego para sa aktor sa entablado. Isang taong nagsusuot ng maskara, ang Sepphoris ay may isang teatro na puno ng mga nakamaskarang aktor. Maaaring literal na napanood sila ni Jesus na gumanap. Ang kanyang tanyag na kasabihan na ang lungsod na nakatayo sa burol ay hindi maitatago. Ang Sepphoris ay nakatayo sa tuktok ng burol na nakikita sa loob ng maraming milya sa bawat direksyon. Nakita niya ito araw-araw ng kanyang pagkabata, pero hindi man lang binanggit ni Jesus ang Sepphoris sa pangalan sa mga ebanghelyo ni minsan, at walang talaan na binisita niya ito sa panahon ng kanyang ministeryo. Bakit? Naniniwala ang ilang iskolar na sinasadya niyang iwasan ito dahil sa kinakatawan nito, ang pagtutulungan ng mga pinuno ng Hudyo at kapangyarihan ng Roma, ang kayamanang itinayo sa likod ng mga mahihirap na manggagawa, ang mismong sistemang hahamakin niya kalaunan. At narito ang isang bagay na ganap na magbabago kung paano mo maririnig ang mga salita ni Jesus. Kapag napansin mo na ito, hindi mo na ito maaalis sa isip mo. Dumaan sa bawat talinghaga, bawat paghahambing, bawat larawan na ginamit ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Makakakita ka ng mga magsasakang nagtatanim ng mga buto. Makakakita ka ng mga pastol na naghahanap ng mga tupa. Makakakita ka ng mga mangingisda na naghahagis ng lambat. At makakakita ka ng mga tagapagtayo, mga pundasyon, mga batong panulok at bato pagkatapos ng bato, pagkatapos ng bato. Pero alam mo ba ang hindi mo makikita, karpintero? Halos wala tungkol sa kahoy, walang talinghaga tungkol sa pagkakatam ng mga tabla, walang paghahambing tungkol sa pagputol ng mga kasukasuan o pagsasama-sama ng mga balangkas. Ang pinakamalapit na narating niya ay ang biglang pagbanggit ng puwing at troso sa mata ng isang tao, at kahit iyon ay mapagtatalunan. Para sa isang taong di umano ay gumugol ng mga dekada bilang manggagawa ng kahoy, ang kabuuang kawalan ng mga larawan ng pagtatrabaho ng kahoy ay kapansin-pansin. Kung gumugol ka ng 20 taon na ginagawa ang isang bagay araw-araw, lalabas ang karanasang iyon sa paraan ng pagsasalita mo. At lumilitaw nga ito.
hindi lang sa kahoy. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ay naging batong panulok. Ang bawat nakikinig sa mga salitang ito at isinasagawa ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nang tumingin siya sa napakalaking templo sa Jerusalem, sinabi niya sa kanyang mga alagad na walang batong maiiwanang nakapatong sa isa pa. Mga bato, mga pundasyon, mga batong panulok, mga gusali, iyan ang wika ng isang taong gumugol ng kanyang buong buhay trabaho na may mga kamay sa batong apog, hindi sa tabla. At mas malalim pa ito kaysa sa ilang tanyag na sipi. Nang gustuhin ni Jesus na palitan ang pangalan ng kanyang pangunahing alagad, hindi niya ito tinawag na ang sanga o ang biga. Tinawag niya itong Pedro mula sa Griegong Petros na ang ibig sabihin ay bato. Nang inilarawan niya ang mga pinuno ng relihiyon na tumanggi sa kanya, sinipi niya ang Salmo 118 at sinabi na ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ay naging batong panulok. Ang batong panulok ang unang batong inilalatag sa pundasyon. Bawat ibang bato sa gusali ay iniaalin niya dito. Kung mali ang batong panulok, baluktot ang buong istruktura. Pinili ni Jesus ang larawang iyon dahil naunawaan niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naglatag na siya ng mga batong panulok. Alam niya ang nangyayari kapag nagkamali ka ng isa. Kahit ang paraan ng paglalarawan niya ng pagkawasak ay gumamit ng wika ng tagapagtayo. Nang humanga ang kanyang mga alagad sa malalaking bato ng templo sa Jerusalem, na ang ilan ay tumitimbang ng daan-daang tonelada, sinabi ni Jesus na walang batong maiiwanang nakapatong sa isa pa, bawat isa ay ibabagsak. Hindi siya nagsalita bilang isang makata. Nagsalita siya bilang isang taong eksaktong alam kung paano binubuo ang mga istruktura ng bato at kung ano ang kailangan para buwagin ang mga ito. At natuklasan ng mga arkeologo sa rehiyon ng Galilea ang isang bagay na ginagawang mas kawili-wili ang talinghaga ng bahay sa bato. Ang lupa sa paligid ng Nazaret ay buhanginan at maaaring mapanlinlang na matigas sa tuyong mga buwan ng tag-araw. Pero kapag dumating ang mga ulan sa tagsibol, nagiging malambot at hindi matatag ito. Ang mga tagapagtayo noong unang siglo sa lugar na iyon ay kailangang maghukay ng mga pundasyong hanggang 10 talampakan ang lalim sa buhanging lupa para maabot ang batong saligan sa ilalim. Hindi lang nagkukuwento ng magandang paghahambing si Jesus. Inilalarawan niya ang kanyang totoong trabaho. Alam niya mula sa maraming taon ng karanasan na ang tamad na tagapagtayo na lumaktaw sa mahirap na trabaho ng paghuhukay hanggang sa batong saligan ay mawawalan ng lahat kapag dumating ang mga ulan. At alam niya na ang tagapagtayo na gumawa ng trabahong walang nakakakita, ang pundasyong nakabaon sa ilalim ng lupa, ang siyang tatayo ang bahay. Ang talinhagang iyon ay hindi turo ng isang pilosopo na nakaupo sa isang tore. Ito ang turo ng isang taong naghukay ng mga pundasyon bilang hanap buhay at nanood ng mga masamang tagapagtayo na nag-iikli ng proseso. Pero kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na babago sa lahat sa sambahayang iyon. Dahil sa isang punto sa mga taong ito, namatay ang ama ni Jesus. Hindi direktang itinala ng Biblia ang pagkamatay ni Jose, pero tuluyan siyang nawala sa salaysay pagkatapos ng eksena sa templo noong 12 taon si Jesus. Hindi na kailanman binanggit si Jose sa panahon ng ministeryo ni Jesus. Ni minsan, nang ilarawan ng mga taga-Nazaret si Jesus kalaunan, tinawag nila siyang anak ni Maria na sa kulturang iyon ay napakabihira. Ang mga lalaki ay kinikilala sa pamamagitan ng kanilang mga ama, maliban kung wala na ang ama. Kung namatay si Jose habang tinideyer pa si Jesus, napakalaki ng mga implikasyon nito.
Bilang panganay na anak na lalaki, magiging pangunahing tagapagtaguyod si Jesus ng kanyang buong pamilya. At ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, malaki ang pamilya. Binanggit sa Marcos 6, 3 ang mga kapatid ni Jesus na sina Santiago, Jose, Judas at Simon, at hindi bababa sa 2 kapatid na babae. Yan ay minimum na 7 anak. Isipin na 15 o 16 ka pa lang, bigla kang may responsibilidad na pakainin at patirahin ang isang pamilya ng 8 o 9 na tao sa isang nayon kung saan hindi pare-pareho ang trabaho at kapos ang pera. Walang oras para gumala sa mundo o mag-aral sa mga dayuhang mistiko. Bawat araw ay tungkol sa pagtitiis, tungkol sa paghahanap ng sapat na trabaho para may mailagay na tinapay sa mesa. Ito ang katotohanang pinaniniwalaan ng mga pangunahing mananalaysay na humubog sa mga tahimik na taon ni Jesus. Hindi kakaibang paglalakbay, hindi mga lihim na turo. Isang binatang nagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay lang para mapanatiling buhay ang kanyang pamilya sa isa sa mga pinakamaralitang sulok ng imperyo ng Roma. Pero ang interpretasyong iyon ay hindi kailanman nakapagpasaya sa lahat. At narito kung bakit. Paano biglang lumitaw ang isang manggagawa ng bato mula sa isang napakaliit na nayon sa edad na 30 na may uri ng karunungan, autoridad at kakayahan sa pagsasalita na nag-iwan sa mga profesional na iskolar na namangha? Saan nanggaling iyon? Ang tanong na ito ay nagbunga ng ilan sa mga pinakamabangis na teorya sa buong kasaysayan ng relihiyon. At ang una ay may kinalaman sa isang peking manuskrito, isang Rusong manlalakbay at isang monasteryo ng Budismo sa Himalayas. Noong 1874, isang lalaking nagngangalang Nicholas Notovich ang naglathala ng isang aklat na nagdulot ng matinding dagok sa mundong Kristiyano. Inaangkin niya na habang naglalakbay sa India, nabali ang kanyang binti at dinala siya sa monasteryo ng Hemis sa Ladakh, mataas sa Himalayas. Doon, sabi niya, ipinakita sa kanya ng mga monghe ang isang sinaunang manuskrito na tinatawag na ang buhay ni San Isa. Ang Isa, ang salitang Arabe para kay Jesus. Ayon kay Notovich, ikinuwento ng manuskritong ito ang buhay ng isang binatang Israelita na nagngangalang Isa na umalis sa kanyang lupain noong 13 taon at naglakbay patungong silangan. Sinasabing gumugol siya ng maraming taon sa India na nag-aaral ng Vedas kasama ng mga paring Brahmin. Pagkatapos ay lumipat sa Nepal kung saan nag-aral siya ng mga turo ng Budismo bago dumaan sa Persya, Gresya at Ehipto pabalik sa Israel. Ang aklat ay naging sensasyon. Nakaranas ito ng maraming pag-iimprenta sa unang taon pa lang nito. Ang ideya na naglakbay si Jesus sa India na umupo sa paanan ng mga gurong Hindu at Budista na sumipsip ng karunungan mula sa silangan bago bumalik sa kanyang tahanan para simulan ang kanyang ministeryo. Hindi ito mapaglabanan, pero agad itong winasak ng mga iskolar. Si Max Müller, isa sa mga nangungunang iskolar ng mga relihiyon sa silangan noong panahong iyon, ay sumulat sa punong laman ng monasteryo ng Hemis para kumpirmahin ang kwento. Sumagot ang laman na sinabi na walang bisitang kanluranin ang nanatili sa monasteryo sa nakaraang 15 taon at walang ganong manuskrito na umiiral. Isang Britanya na propesor na nagngangalang J. Archibald Douglas ang naglakbay sa monasteryo mismo noong 1875 at ininterview ang punong lama na muling itinanggi ang lahat. At pagkatapos ay dumating ang totoong pumatay sa teorya. Nang harapin ng mga pagtanggi, binago ni Notovich ang kanyang kwento. Sa edisyon ng 1875, hindi na siya nag-angkin na nakakita ng isang manuskritong may 2 tomo. Ngayon sinabi niya na pinagdugtong-dugtong niya ang teksto mula sa mga pirasong nakakalat sa maraming magkakaibang mga balumbon sa Tibet. Oo,
Hindi magandang tingnan, pero tumanggi ang kwento na mamatay. Noong 1922, isang Indian na mistiko na nagngangalang Swami Abhedananda ang nag-angkin na bumisita sa Hemis at ipinakita sa kanya ang parehong manuskrito. Naglatala pa siya ng halos 40 berso mula rito, pero ang kanyang salaysay ay sumalungat sa kay Notovich sa ilang mahahalagang detalye. Sinabi ni Notovich na ang manuskrito ay nasa Pali. Sinabi ni Abhedananda na Tibetan. At pagkamatay ni Abhedananda, isa sa kanyang mga alagad ang bumalik para hanapin ang manuskrito at sinabihan na nawala na ito. Maginhawa, hindi ba? Noong 1925, ang pintor at pilosopo na si Nicholas Roerich ay naglakbay sa Ladakh at nagtala ng mga lokal na alamat tungkol sa isang propetang nagngangalang Isa. Pero ang kanyang salaysay ay halos kapareho ng mga bahagi ng aklat ni Notovich na malawak ng kumalat noon. Ang mga alamat na narinig ni Roerich ay halos tiyak na naimpluwensyahan ng publikasyon ni Notovich, hindi ang kabaligtaran. Ang iba pang mga manlalakbay sa mga sumunod na dekada ay gumawa ng katulad na mga pag-angkin. Halos lahat sa kanila ay nakasentro sa parehong monasteryo. Halos lahat sa kanila ay dumating pagkatapos maging tanyag ang aklat ni Notovich. At wala pang sinuman ang nakapagpakita ng totoong manuskrito para sa independenteng pagsusuri. Pero narito ang kawili-wili. Kahit na ang manuskrito ni Notovich ay halos tiyak na peke, lehitimo pa rin ang tanong na ibinangon nito. Dahil ang Palestina noong unang siglo ay hindi isang hiwalay na sulok ng mundo. Nakatayo ito sa sangang daan ng 3 kontinente. Ang Via Maris, isa sa mga pinakamalaking ruta ng kalakalan sa sinaunang mundo, ay direktang dumadaan sa Galilea. Ang mga mangangalakal ay naglalakbay sa daang ito na may dalang mga kalakal mula sa India, Persya, Arabia, Ehipto at Roma. Ang Capernaum, kung saan ibabase ni Jesus ang kanyang ministeryo kalaunan, ay nakatayo mismo sa rutang ito. Ang mga ideyang dumadaloy sa mga daang ito ay kasing iba-iba ng mga kalakal. Aktibo na ang mga misyonero ng Budismo sa mundong Mediteraneo mula pa noong 3 siglo bago Kristo nang magpadala ng mga sugo ang Indianong emperador na si Ashoka sa mga kaharian ng mga Griego. Kaya kahit walang ebidensya na si Jesus mismo ay naglakbay sa India, ganap na posible na ang mga alingaw-ngaw ng kaisipang silangan ay nakarating sa kanya sa pamamagitan ng normal na palitan ng kultura na nangyayari sa paligid niya. May mga taong tumuturo sa pagkakatulad ng ilang mga kasabihan ni Jesus at mga prinsipyo ng Budismo. Pagkahabag, hindi pagkakapit sa kayamanan, pagmamahal sa iyong mga kaaway, umiiral ang mga pagkakatulad na ito. Pero nagmumula ang mga ito sa independenteng moral na pananaw, hindi sa direktang impluensya. Ang pagkahabag at pagkabukas palad ay hindi pag-aari ng iisang tradisyon. Natural silang lumalabas saan man seryosong nagbubuno ang mga tao sa malalaking tanong ng pag-iral. Pero hindi lang India ang teorya. May isang grupo na mas malapit sa tahanan na sinubukang ikonekta ng ilang iskolar kay Jesus. At ang isang ito ay may totoong ebidensyang arkeolohikal. Ang mga esene ay isang sektang Hudyo na umunlad sa panahon ng ikalawang templo. Ayon sa mga sinaunang mananalaysay na sina Josefo, Philo at Pliny na nakatatanda, may halos 4,000 miyembro sila na nakakalat sa buong Judea. Pero ang kanilang tanyag na pamayanan ay nasa Qumran, sa hilagang kanlurang dalampasigan ng dagat na patay, kung saan natuklasan ang mga balumbon ng dagat na patay noong 1947. At nang sa wakas ay naisalin ang mga balumbon na iyon, nagsimulang mapansin ng mga tao ang isang nakakabahala.
May kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng mga paniniwala ng Isen at maagang Kristyanismo. Pamumuhay na sama-sama, pagbabahagi ng ari-arian, mga ritual na pagkain, binyag, pag-aasam ng katapusan ng mundo. Ang ideya ng isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Pamilyar, hindi ba? Pero lalong nagiging kawili-wili ang koneksyon kapag tiningnan mo si Juan Bautista. Nanirahan si Juan sa ilang ng Judea, hindi kalayuan sa Qumran. Nagsagawa siya ng binyag bilang ritual ng pagsisisi. Nagsuot siya ng magaspang na damit at namuhay ng simple. Nangaral siya na nalalapit na ang paghatol ng Diyos. Lahat ng ito ay halos kapareho ng gawi ng mga esene. Sinabi ng Ebanghelyo ni Lucas na si Juan ay ipinanganak sa matatandang magulang at nasa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Naniniwala ang ilang iskolar na ang kanyang mga magulang na hindi na kayang alagaan siya sa kanilang katandaan ay maaring ipinagkatiwala siya sa komunidad ng mga esene na kilala sa pag-aampon at pagpapalaki ng mga bata. Kaya maaari bang nagkaroon ng ugnayan si Jesus sa mga esene sa kanyang mga tahimik na taon sa pamamagitan ni Juan kung wala man ibang paraan? Posible, pero ang ebidensya ay nagpapahiwatig na kung nagkaroon man siya, tinanggihan niya ang kanilang pamamaraan. Ang mga esene ay obsesado sa kadalisayan, inihihiwalay ang kanilang sarili sa sinumang itinuturing nilang marumi. Napakahigpit na mga patakaran tungkol sa kung sino ang maaaring kumain kasama ng sino, tungkol sa pagtupad sa Sabat, tungkol sa bawat detalye ng pang-araw-araw na buhay. Ginawa ni Jesus ang eksaktong kabaligtaran. Kumain siya kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Hinawakan niya ang mga kitungin. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Tinanggap niya ang mga hentil, labis na pinagmamalasakitan ng mga esene kung aling pamilya ng pari ang kumokontrol sa templo. Ni minsan ay hindi itinaas ni Jesus ang isyong ito. Ang mga esene ay sumusunod sa ibang kalendaryo ng relihiyon, walang ipinakitang kamalayan o interes si Jesus sa mga alitan tungkol sa kalendaryo. Kung mayroon man, si Jesus ay mukhang isang taong nakilala ang pamamaraan ng mga esene at sadyang pumili ng ibang landas. Pero bago tayo pumunta sa kung ano ang talagang nagpapaliwanag sa 18 taong iyon, mayroong isang buong kategorya ng mga sinaunang teksto na sinubukang punan ang puwang maraming siglo bago pa man umiral ang alinman sa mga modernong teoryang ito. At talagang nakapagtataka ang mga ito. Ang ebanghelyo ng pagkabata ni Tomas na malamang na isinulat noong 2 siglo ay naglalarawan kay Jesus bilang isang batang may mga kapangyarihang higit sa kalikasan at sa totoo lang medyo mainitin ang ulo. Sa isang kwento, aksidenteng natulak ng isang batang lalaki si Jesus sa kalye. Isinumpa siya ni Jesus at nabuwal ang bata na patay na. Sa isa pa, sinubukan ng isang guro na turuan ng batang si Jesus at hiniyas siya ni Jesus na ipinakita na alam na niya ang higit pa kaysa kayang malaman ng guro. May eksena pa kung saan hinulman ni Jesus ang mga maya mula sa putik sa araw ng Sabat at nang punahin siya ng isang tao dahil nagtatrabaho siya sa banal na araw, pinagtapalak niya ang kanyang mga kamay at ang mga ibong putik ay nabuhay at lumipad palayo. Sino ang mag-aakala, hindi ba? Walang pangunahing denominasyong Kristiyano ang nagturing sa mga tekstong ito na tunay. Sadyang hindi isinama ng mga unang ama ng simbahan ang mga ito dahil hindi tumugma sa karakter ni Jesus na inilalarawan sa mga tinanggap na ebanghelyo. Pero ang katotohanang umiral sila ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang bagay. Kasing aga ng 2 siglo, sabik na sabik ang mga Kristiyano na malaman kung ano ang nangyari sa mga nawawalang taong iyon. Ang katahimikan ay bumabagabag sa mga tao noon, kagaya ng pagkabagabag nito sa mga tao ngayon.
At patuloy ang mga teorya. Ang mga alamat ng Britanya noong panahon ng medyebal ay nag-angkin na si Jose ng Arimatea na ayon sa ilang tradisyon ay kamag-anak ni Jesus, ay isang mangangalakal ng lata na nagsama sa batang si Jesus sa mga paglalakbay na pangkalakalan patungong Cornwall at Glastonbury. Labis na naantig ang Makata na si William Blake sa alamat na ito, kaya sumulat siya ng tanyag na himno na nagtatanong kung ang mga paang iyon noong sinaunang panahon ay naglakad ba sa berdeng mga bundok ng Inglaterra. Ang mga Mormon ay nag-angkin na bumisita si Jesus sa Amerikas. Ang aklat ng Urantia ay nag-angkin na inihayag ng mga banal na nilalang na naglakbay siya sa Roma. Ang komunidad ng Ahmadiyya Muslim ay nagsabi na nakaligtas siya sa pagkakapako sa krus at pumunta sa Kashmir. Ang ilang mga alamat ng Hapon ay naglagay pa kay Jesus sa nayon ng Shingo, kung saan may isang libingan na minarkahan bilang pinaniwala ang pinagkamatayan niya sa edad na 106. Bawat pangunahing relihiyon at maraming maliliit na relihiyon ay sinubukang angkinin ang isang bahagi ng mga tahimik na taong iyon. At ang dami ng magkakasalungat na pag-angkin ang sarili nitong patunay kung gaano kalalim ang misteryong ito. Pero wala sa kanila ang tumatayo sa masusing pagsusuri. Kaya ano talaga ang nagpapaliwanag kung paano naging guro na nagbago ng kasaysayan ang isang manggagawa ng konstruksyon mula sa isang walang kwentang nayon? Maaaring ito ang pinakahindi napapansing bahagi ng bugtong, dahil ang edukasyon ng mga Hudyo noong unang siglo ay talagang mahigpit ayon sa anumang pamantayan. Simula sa edad na 5 o 6, dumadalo ang mga batang lalaki sa lokal na paaralan ng sinagoga na tinatawag na Bet Sefer, kung saan natututo silang magbasa ng Hebreo at kabisaduhin ang Torah. Hindi ito basta-bastang pag-aaral. Maraming batang lalaki ang kabisado ang buong Torah salita sa salita, lahat ng 5 aklat. Sa paligid ng edad na 10, ang mga pinakamahuhusay na mag-aaral ay lumipat sa Bet Midrash, isang mas mataas na antas kung saan natututo silang bigyang kahulugan ang kasulatan, debatehan ng kahulugan nito at unawain ang mga tradisyong pasalita na kalakip nito. Sa edad na 13, nagkaroon ng bar mitzvah ang isang batang lalaking Hudyo, ang seremonya na nagmamarka sa kanya bilang isang adulto. Sa puntong ito, karamihan sa mga batang lalaki ay umalis sa paaralan para matutunan ng hanap buhay ng kanilang ama. Pero ang mga natatangi, ang mga nagpakita ng pambihirang kakayahan sa kasulatan at debate, ay maaaring humanap ng isang rabi na pag-aaralan. Susundan nila siya, matututo sa kanya at sa huli ay umaasang magiging guro rin sila mismo. Ngayon isipin kung ano ang nangyari sa templo noong 12 taon si Jesus. Hindi siya nagtatanong ng mga simpleng tanong. Kayang-kaya niyang makipagdebate sa mga pinakamarunong na isipan ng relihiyon sa buong bansa. Sinasabi nito na nakatanggap na si Jesus ng pambihirang antas ng edukasyon sa puntong iyon. At sinabi sa atin ni Lucas na nang bumalik siya sa Nazareth, patuloy siyang lumago sa karunungan. Ang salitang Griego na ginamit ni Lucas, prokopto, ay nangangahulugang sumulong, magpatuloy. Nagpapahiwatig ito ng aktibong pag-aaral, hindi lang pasibong paglaki. Inilalarawan sa Lucas 4 na tumayo si Jesus sa sinagoga ng Nazaret at nagbasa mula sa balumbon ni Isaias nang may ganap na pagkakilala. Hindi siya nahirapan sa teksto. Nahanap niya ang eksaktong sipi na gusto niya, binasa ito ng matatas at pagkatapos ay umupo at nagturo na nag-iwan sa lahat na walang masambit. Ang ganitong uri ng kagalingan ay hindi nangyayari ng aksidente. Nangyayari ito sa pamamagitan ng maraming taon ng tapat na pag-aaral. At ang mga talinhagang itinuro ni Jesus kalaunan, ang mga napakahusay at malalim na mga kwento tungkol sa mga magsasaka at mga buto at nakatagong kayamanan at nawawalang tupa,
ay puspos ng malalim na kaalaman sa kasulatan ng mga Hudyo, buhay sa bukirin at sikolohiya ng tao. Ang mga butong nahulog sa mabatong lupa, pinanood niya ang mga magsasaka na harapin iyon tuwing tagsibol. Ang mga manggagawa sa ubasan na nagreklamo tungkol sa dipantay na sahod. Alam niya ang pakiramdam ng pakikipagtawaran para sa tamang bayad sa Seporis. Ang kwento tungkol sa pagtatayo ng iyong bahay sa bato sa halip na buhangin. Literal siyang nagtatayo ng mga bahay bilang hanap buhay. Alam niya kung aling mga pundasyon ang tumatagal at alin ang gumuguho. Ang kanyang mga tahimik na taon ay hindi walang laman. Puno ang mga ito. Puno ng nakakapagod na trabaho at responsibilidad sa pamilya at tahimik na pag-aaral at malalim na pagmamasid sa mundo sa paligid niya. Sinisip-sip niya ang lahat, tinitipon ang lahat para sa araw na sa wakas ay lalabas siya mula sa mga anino. Pero narito ang nagpapatunay nito ng higit sa anumang bagay. Nilinaw ng mga ebanghelyo na nang sa wakas ay simulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo, ang mga taong pinakakilala sa kanya ay ganap na nagulat. Nang bumalik siya sa Nazaret at nagturo sa sinagoga, ang reaksyon ng kanyang sariling mga kapitbahay ay halos, "Teka, hindi ba ito ang manggagawa ng konstruksyon? Hindi ba kilala natin ang pamilya niya? Ang mga kapatid niya ay nandito lang. Saan nanggaling ang lahat ng ito?" Hindi nila mapagkasundo ang lalaking kilala nila sa loob ng 30 taon sa gurong nakatayo sa harap nila. Pero hindi lang ang mga kapitbahay, ang kanyang sariling pamilya rin. Sinabi ito ng tahasan ng Ebanghelyo ni Juan. Kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi naniwala sa kanya. Iyan ang Juan 7:5, ang kanyang sariling mga kapatid. Ang mga taong lumaki sa iisang bahay, kumain sa iisang mesa, nagtrabaho kasama niya sa loob ng maraming taon, at lumala pa, inilalarawan sa Marcos 3:21 ang isang sandali noong simula ng ministeryo ni Jesus nang pumunta ang kanyang pamilya para kunin siya ng sapilitan. Sinabi ng teksto na inisip nilang nasisiraan na siya ng bait. Ang kanyang sariling laman at dugo ay tumingin sa ginagawa niya at napagpasyahang nawala na ang katinuan niya. Isipin kung ano ang kahulugan niyon para sa mga tahimik na taon. Sa loob ng halos 2 dekada, nanirahan si Jesus sa iisang bubong kasama ng mga kapatid niyang ito, sina Santiago, Jose, Judas, Simon. Kumain siya kasama nila. Nagtrabaho siya kasama nila. Tinulungan niya silang palakihin pagkamatay ni Jose. Siya ang kanilang kuya, ang nagtataguyod sa kanila, ang nagpoprotekta sa kanila. At nang sa wakas ay ibinili niya kung sino talaga siya at kung ano ang pinaghahandaan niya sa lahat ng mga taong iyon, hindi sila nagdiwang. Sinubukan nilang hilahin siyang pauwi. Sinasabi nito sa atin ang isang masakit na bagay tungkol sa 18 taong iyon. Hindi namumuhay si Jesus sa isang mainit at suportadong kapaligiran kung saan kinilala ng lahat ang kanyang kadakilaan at sinuportahan siya. Namumuhay siya kasama ng mga taong walang nakitang espesyal sa kanya, mga taong mapapahiya sa kanya kalaunan. Anumang panloob na buhay ang pinapaunlad ni Jesus sa mga tahimik na taong iyon, anumang pag-unawa ang itinatayo niya sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin at pagmamasid, ginagawa niya ito ng ganap na mag-isa. Walang nakaunawa sa kanyang bahay, walang nakakita na darating ito sa kanyang nayon. Dala niya ang lahat ng kanyang nagiging pagkatao sa katahimikan sa loob ng 18 taon. At narito ang pagbabago na ginagawang mas kapansin-pansin pa ito. Si Santiago, ang kapatid na hindi naniwala, na inisip na nababaliw si Jesus, ay sa kalaunan ay magiging pinuno ng buong simbahang Kristiyano sa Jerusalem. May nagbago sa kanyang isip. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, nagpakita si Jesus kay Santiago nang mag-isa pagkatapos ng muling pagkabuhay.
Anuman ang nangyari sa pagkikitang iyon, binago nito ang isang nagdududa at ginawang pinuno ng isang kilusan. Pero sa panahon ng mga tahimik na taon, si Santiago ay isa lang inis na nakababatang kapatid na hindi naiintindihan kung bakit iba ang kanyang kuya. Ibig sabihin, anuman ang nangyayari sa mga tahimik na taong iyon, hindi ito nakikita mula sa labas. Hindi naglakad-lakad si Jesus sa Nazaret na gumagawa ng mga himala o nagbibigay ng mga lektura sa publiko. Pumupunta siya sa trabaho, umuuwi siya, dumadalo siya sa sinagoga tuwing Sabat. Sa tingin ng lahat sa paligid niya, isa lang siyang tekton na nagsisikap mabuhay sa isang mahirap na mundo. At marahil iyan ang pinakaradikal na bagay tungkol sa mga tahimik na taon. Hindi dahil tahimik ang mga ito, kundi dahil karaniwan ang mga ito. Ang taong ang kapanganakan ay literal na naghahati sa ating kalendaryo. Sa bago at pagkatapos ay gumugol ng halos 70% ng kanyang buhay na walang ginawang kapansin-pansin ayon sa pamantayan ng kanyang panahon. Nagtrabaho siya, kumain siya, natulog siya sa ilalim ng mga bituing siya mismo ang lumikha kung paniniwalaan mo ang teolohiya. Naghintay siya. Ngayon, may isa pang anggulo na dapat pansinin. At may kinalaman ito sa kung bakit tahimik ang mga ebanghelyo sa simula pa. Ang mga sumulat ng ebanghelyo ay hindi nagsusulat ng mga talambuhay sa paraan ng pag-iisip natin sa mga talambuhay ngayon. Sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay bawat isa ay may tiyak na layuning teolohikal. Sinusulat nila ito para kumbinsihin ang mga tiyak na tagapakinig na si Jesus ang Mesyas, ang nagtupad ng mga sinaunang propesya. Para sa layuning iyon, ang mahahalagang bahagi ay ang kanyang ministeryo, ang kanyang mga turo, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang mga tahimik na taon ay hindi ang punto, kaya iniwan nila ang mga ito. Pero nagtaas ng ibang posibilidad ang ilang mga teologo, baka ang katahimikan mismo ang mensahe. Sa tradisyong Hudyo, ang bilang na 30 ay may malalim na kahalagahan. Sa aklat ng mga bilang, ang mga Levita ay nagsimula ng kanilang paglilingkod sa tabernakulo sa edad na 30. Si David ay naging hari sa edad na 30. Ang propetang si Ezekiel ay nakatanggap ng kanyang unang pangitain sa edad na 30. Ito ang edad ng kahandaan. Ang edad kung kailan ang isang lalaki ay itinuturing na sapat na ang gulang para sa seryosong responsibilidad na espiritual. Sa pamamagitan ng pananatiling tahimik hanggang 30, maaring gumagawa ng pahayag na teolohikal ang mga sumulat ng Ebanghelyo. Naghintay si Jesus hanggang sa tamang panahon. Hindi siya nagmadali. Hindi siya humanap ng atensyon bago pa siya handa. Para sa mga unang Kristiyanong nagbabasa ng mga salaysay na ito, malinaw ang mensahe. Kung kahit si Jesus ay matiyagang naghintay sa kadiliman sa loob ng mga dekada bago pumasok sa kanyang tawag, ang pasensya sa iyong sariling panahon ng paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay paghahanda. At pagkatapos, nang dumating na ang sandali, may nangyaring nagbago sa lahat. Ayon sa 4 na ebanghelyo na buksan ng langit, bumaba sa kanya ang Espiritu na parang isang kalapati at nagsalita ang isang tinig mula sa langit na, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Iyan ang hudyat, hindi isang pagtatapos mula sa isang lihim na paaralan sa India, hindi isang huling pagsusulit mula sa mga esene, isang tinig mula sa langit na bumasag pagkatapos ng 18 taon ng katahimikan na nagsabing, "Ngayon na." Sa loob ng 18 taon, namuhay si Jesus sa isang mundong walang nakakitang espesyal sa kanya. Inisip ng kanyang mga kapitbahay na isa lang siyang tagapagtayo. Ang kanyang sariling pamilya ay kung minsan ay iniisip na nababaliw siya.
Tinanggihan siya bago pa man siya nagsimula. Pero nagpatuloy siya. Patuloy siyang nag-aral. Patuloy siyang nagtrabaho. Patuloy siyang naghahanda para sa isang bagay na walang ibang nakakakita. At nang dumating ang sandali, handa na siya. Hindi dahil naglakbay siya sa buong mundo o natuklasan ang isang nakatagong karunungan, kundi dahil nagawa niya ang pinakamahirap na bagay na magagawa ng isang tao. Naging tapat siya sa maliliit na bagay, sa mga hindi nakikitang bagay, sa pang-araw-araw na pagpupursige ng karaniwang buhay, sa loob ng maraming taon na walang anumang pagkilala o gantimpala. At may isa pang bagay na nagpapatunay nito. Isang bagay na nakatago sa harap ng lahat sa mismong mga ebanghelyo. Nang magsimulang magturo si Jesus, palaging naguguluhan ang mga awtoridad ng relihiyon sa isang bagay, ang kanyang awtoridad. Hindi siya nagturo sa paraan ng pagtuturo ng ibang mga rabi. Ang karaniwang mga rabi ay sumipi sa mga naunang guro. Sinabi ni Rabbi Shammai ito, sinabi ni Rabbi Hillel iyon, sinabi ni Jesus na sinasabi ko sa inyo. Nagsalita siya na parang may awtoridad siyang bigyang kahulugan ang kasulatan sa sarili niyang paraan nang hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Ang ganitong uri ng tiwala sa sarili ay hindi nanggagaling sa isang sandali ng pahayag. Nanggagaling ito sa maraming taon ng pag-aaral, maraming taon ng pakikibaka sa mga teksto, maraming taon ng paggawa kung ano ang pinaniniwalaan mo at bakit matagal bago may nakikinig. At ang kanyang kaalaman ay hindi limitado sa kasulatan. Naiintindihan niya ang pagpapautang, ekonomiya ng pagsasaka, ang sistemang legal, ang dinamika ng kapangyarihan sa pagitan ng Roma at ng mga awtoridad ng Hudyo, ang sikolohiya ng pagdadalamhati, ang mekanismo ng katiwalian. Nauunawaan niya ang mga tao sa bawat antas. Ang lawak na iyon ng pag-unawa ay nanggagaling sa isang bagay, pagbibigay pansin. Sa napakahabang panahon, gumugol si Jesus ng 18 taon na nagbibigay pansin sa mga taong katrabaho niya, sa mga mangangalakal na kinakausap niya, sa mga pinuno ng relihiyon sa sinagoga, sa mga sundalong Romano sa daan patungong Seporis, sa mga pulubi at mga byuda na dinadaanan ng lahat ng walang pangalawang sulyap. Bago pa man niya simulan ang kanyang ministeryo, hindi na niya kailangang mag-aral ng kalikasan ng tao. Nabuhay na siya rito. Naging mahirap siya. Naging manggagawa siya. Naging bahagi siya ng isang pamilyang nahirapan. Inilibing niya ang kanyang ama. Tinanggihan siya bilang isang tao mula sa isang walang kwentang bayan na walang maiaalok. At marahil iyan mismo ang dahilan kung bakit tahimik ang mga ebanghelyo tungkol sa mga taong iyon. Hindi dahil walang nangyari, kundi dahil ang nangyari ay napakatao, napakakaraniwan, na malamang na magmukhang walang kwenta para sa mga taong sinusubukang kumbinsihin ang mundo na ang taong ito ay Diyos. Pero 2,000 taon kalaunan, ang mga tahimik na taong iyon ang maaaring pinakamaiuugnay na bahagi ng buong kwento. Dahil bawat tao na nakaramdam na siya ay hindi nakikita, na nagtrabaho ng mabuti ng walang pagkilala, na nagtaka kung ang kanyang tahimik na panahon ng paghahanda ay hahantong ba sa anumang bagay, ay maaaring tumingin sa 18 taong iyon at makita ang kanyang sarili rito. Ang misteryo ng mga tahimik na taon ay umaakit sa mga tao sa loob ng 20 siglo. Ang mga manlalakbay ay nagpeke ng mga manuskrito. Ang mga monghe ay nagkuwento. Ang mga eskolar ay nagdebate. Buong mga aklat ang isinulat na sinusubukang punan ang puwang. Pero ang sagot ay maaaring ang pinakasimple. Sa loob ng 18 taong iyon, nagiging kung sino siya ang kailangan niyang maging si Jesus. Sa pinakamakatao na paraan, lumaki siya. Nagtrabaho siya ng husto, nag-aral siya ng malalim, minahal niya ang kanyang pamilya.
Pinagmasdan niya ang mundo sa paligid niya nang may uri ng atensyon na tanging ang isang taong alam na kakailanganin niya ang bawat aral kalaunan ang tunay na nagbibigay. At pagkatapos, nang dumating ang tamang panahon, lumabas siya ng Nazareth at pumasok sa kasaysayan. Ang 18 taong iyon ay hindi nawala. Ang mga iyon ang naging pundasyon. Kung gusto mong makita ang nangyari pagkatapos lumabas si Jesus sa mga tahimik na taong iyon at pumasok sa kanyang ministeryo, ang video na iyon ay nasa screen na. At kung nakarating ka hanggang dito, mag-subscribe. Mas malalim pa ang pupuntahan natin kaysa rito.